Shall we begin? Let's begin now. Kumusta? Ngayon guys, sa alas 3 na madaling araw at tutungo kami ngayon sa Ilocos. At dahil medyo malayo-layo ang biyahe namin ay halos puro pagkain ang laman ng aming sasakyan. Nagtataka na nga lang ako dahil habang tinitignan ko ang mga ito ay napaisip ako, makakain ba namin lahat ito? Kasi sasampu lang naman kami kasama ng driver. Pero yaan na, mas mainam na yung sobra kaysa naman sa magkukulang pa. Excited ako guys kasi halos 5 taon na ang nakalipas simula nung huli akong pumunta doon. Gusto ko nga sana isama ang asawa at mga anak ko nang sa ganun ay makilala na mga kamag-anak namin doon. Kaso maalala ko mahirap pala ang daan doon. Kaya ako na lang kasama ang tatay ko, ang 2 kapatid ko, ang tiyahin ko at ilang mga kamag-anak namin. Lula nang iniram namin sa sakyan sa munisipyo ay tinungo namin ang Ilocos Sur. Namatay kasi ang aking tiyuhin na kapatid ng nanay ko. Kaya kahit malayo ay sumugot kami para makidalamhati sa kanyang mga naiwan. At dahil mga senior citizens sa mga kasama namin, madalas ang paghinto ng aming sasakyan para sa pagbanyo ng mga ito. Pero okay lang kasi ang hirap din kaya nakaupo lalo na ang haba ng biyahe. Tinatanong niyo siguro bakit hindi namin kasama ang nanay ko. Guys, malamang sa ngayon ay nakita na sila ng tiyuhin ko dahil nauna na siya 2 taon na nakalilipas. So sobrang excited ko guys ay hindi na ako nakatulog. Kaya yan, para na ako nagluksa sa laki na aking eyebag. Buti pa siya oh, sana all masarap ang tulog. Kahit siguro magtatalon at magpagulong-gulong tong sasakyan namin ay hindi magigising tong kapatid kong to. Para ako tuloy nahihirapan sa itsura niya. Pero sa totoo lang nakakaingit siya. Ang haba-haba kaya ng biyahe, nakakainip. Kaso hindi talaga ako inaantok. Kaya yan, para na akong CCTV na nakabantay sa kanila. 10:30 na umaga na guys na marating namin ang Agoo La Union. At para magkaroon ng saysayang pagbahon namin na napakaraming pagkain, kahit huli na para sa hagaan, ay nag-decide kaming dito na lang kumain. Tama-tama, kanina pa kaya kumukulo ang tiyang ko. Dito lang kami guys sa gilid ng highway. Maganda ang tanawin dito guys kasi nasa gilid lang ito ng taniman ng palay. Ang kaso guys, halatang inihintuan ito ng mga bumibiyahe dahil marami kang mapapansin mga bakas dito. Nakakalungkot na marami pa rin talaga sa ating mga kababayan na walang mga pakialam at walang disiplina pagdating sa mga basura. At dahil lumampas na rin pati oras ng merienda, pagkatapos kumain, hindi ko man maintindihan ay binuksan na rin ang mga merienda. Ayos yun ah. Kasi marami na ako nakain at wala nang space sa tiyan ko para sa merienda. 2 oras pa guys na nakalipas ay naabot na rin namin ang bayan ng Alilim. Ang bayan na sumasakop sa barangay na kinalakihan ng aking ina. Hindi gaanong mayaman ang bayang ito guys, kumpara sa bayan na kinalakan ko. Wala ka dito makikita mga establishment tulad ng mga kilalang kainan, tulad ng Jollibee, McDonald's, Mang Inasal at Chowking, o kahit mga malalaking groceries. Ang tanging kapansin-pansin dito ay ang malinis na ilog na hanggang ngayon ay pinamamahayan ng iba't ibang uri ng isdang tabang at pinakikinabangan ng mga taga rito. Na siya ring dahilan kung bakit kailangan naming iwan ang aming sasakyan dahil hindi nito kayang lusungin ng ilog. Kung bakit kasi hanggang ngayon ay wala pa yatang planong lagyan ito ng tulay. Buti na lang mabubuting tao mga nakatira dito. Kaya tiwala kami na walang masamang mangyayari sa aming sasakyan. Pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga rito. Marami silang produkto dito: palay, mais, tubo, tabako at iba't ibang uri ng gulay tulad ng sitaw, munggo. Basta, kantayin mo na lang yung bahay kubo. At maliban sa pagsasaka guys, pang kinabubuhay nila dito ay ang pag-aalaga ng mga hayop katulad ng bakang ito na kanina pa nakamasid at para bang nangingilatis. Siguro kapag nagsasalita lang ang bakang ito ay kanina pa kami nakatanggap ng panlalait. Grabe kasi kung makatingin, abay malay baga namin lugar pala ito ng mga sexy. Sa aming pagpapatuloy sa barangay naming pupuntahan, mahirap man ay kailangan namin dumaan sa bundok. Ito pa man din yung kinakaayawan ko dahil sasay kami sa motor. Niisip ko kasi dahil patari ang taan, baka mama tumaas ang harap nito at malaglag ako. Abay 2 kabang bigas pa man din ang katumbas ng aking timbang. Pero kahit nangangamba, ay nilaksan ko na lang ang aking loob. Mas mainam na to kaysa maglakad. Aba, mahirap na, baka pati ako paglamayan. Sinubukan ko kumuha ng video guys sabang nakasakay ako sa motor. Ang kaso, nahirapan ako kaya yan, puro likod ni driver ang aking nakuha. Basta guys, bundok yung dinaanan namin at matatarik yung daan. Siguro mga nasa 15 minutos lang na inakyat ng motor ang bundok na ito. Inisip ko nga, pag siguro ako nagmotor dito, baka gumulong na ako kanina pa. Nakadalon kami, tapos nakadalon kami garudon. Ang paisa mo dito tao. Ang aton may manon. So guys, pagdating namin sa barangay hall, nagpahinga muna kami saglit dahil meron pa kami aakitin bago marating ang bahay ng tiyuhin ko. At habang inintay na rin namin yung 2 sexy kasama namin. At isa pa napansin ko guys, wala akong makita mga tao. Malamang naandun sila sa kanilang mga sakahin o kaya naman nasa bahay sila na aking tiyo. Ito ang barangay na kinalakihan na aking ina. Napakalaki ng pagbabago simula nung huling punta ko dito. Kung mapapansin nyo ay mayroong taniman ng gulay dito. Pagmamayari ito ng buong barangay. Madalas kasi rito ang patimpalak ng mga barangay. O diba ang galing, wala
sa mga nag-aaway na magkakapitbahay dahil sa may mga nawawalang gulay. Kailangan mo nga lang makibahagi para naman hindi nakakahiya sa mga masisipag magtanim. Maaaring hindi ganong mayaman ang mga nakatira dito, pero sagana naman sila pagdating sa mga pagkain. Isa pang nakita kong dahilan guys kung bakit ganito sila kasipag magtanim. Malayo kasi ang palengke at pahirapan pa ang pagpunta ron. Yun, sa wakas dumating na rin yung dalawang sexing kasama namin. Buti naman at maayos sila nakarating at hindi sila nahulog sa motor. At dahil nagre-reklamo ng aming tiyan, kailangan na namin kumilos at nang marating na agad ang bahay ng aking tiyuhin. Dahil nga may mga kasama kaming mga senior, ay medyo dahan-dahan yung aming pag-akyat. Mas mainam na yun para hindi kami kaagad mapagod. Sadyang nagpauli na lang talaga ako nang sa ganun ay mabidyoan masambot kung may mga gugulong mula sa unahan. Buti na lang at hindi umulan. Dahil pag nagkagayon, madalas ang daan at mahirap umakyat. Medyo may kataasan pa tong inaakyat namin kaya nag-aalala ako dito sa dalawang matanda na nasa harapan ko. Kasi kung ako nga na mas bata ay marami akong nararamdamang masakit sa aking katawan. Sila pa kaya? Pero bilib din naman ako sa kanila dahil talagang hindi nila sinukuan. Buti na lang talaga at may napadang taga rito. Nakapitbahay ng tiyuhin ko at kilala na namin na nag-aalok ng tulong. Kaya naman pinabuhat na namin sa kanya yung daladala ng mga matatanda. Minapansin lang ako sa paligid guys. Hindi pala talaga nila masyadong pinapriority ang mga halaman. Mas importante sa kanila yung mga gulay. Kasi yung mga halaman nila dito ay halos mga damo-damo lang sa amin. Pero pagdating sa mga gulay makikita mong napakasagana. Sa bahay kasi makikita mo na punong-puno ng iba't ibang uri ng halaman sa paligid. Pero pagdating sa mga gulay ay madalang lang. Mapuno pa rin talaga ang lugar na ito guys. Kumbaga liblib pa rin siya. Napakapayak na pamumuhay, napakatahimik. Yun bang kapag may problema ka at gusto mong mapag-isa, eh magandang lugar to para magpahinga. Kaya sa mga marites ng buhay ko, kapag di nyo na ako nakikita, alam nyo na kung nasaan ako. Guys, dito pala may mga literal na pangalan ng mga purok. Sa ngayon ay papasok tayo sa Purok Rabaw, na kung saan ang ibig sabihin ay ibabaw. At sa baba naman ay tinatawag na Purok Amyanan, na ang ibig sabihin ay hilaga. At yun na nga, halatang halata na talaga yung gutom namin at hirap na namin ihakbang ang aming mga paa. Buti na lang talaga at ilang sandali na lang ay aabot na kami sa aming pupuntahan. Pero saglit lang guys, dahil gusto ko ipakita sa inyo ang tanawin sa paligid. Tignan nyo guys ang mga bubong ng bahay. Halatang andito na kami sa mataas na parte. At tulad sa Pangasinan, marami sila rito mga prutas. Pangunahin ang mangga, kaimito, siniguelas, suha at iba pa. At isa pa palang produkto nila to guys ay ang paglala ng bag na yari sa kawayan. At yun na nga, hindi na kinaya ni mother at nagpapaalat na sa kanyang apo ng kawayan na pwede niyang panukod. Di bale mother, saglit na lang to. Konting kembot pa at aabot na rin tayo. Ay, salamat at nakaabot din kami. Di ko na tuloy alam kung ano bang unahin ko. Tubig ba, pagkain o kape? Dapat siguro mamahinga muna ako na makapag-isip-isip ako kung anong gusto ko. Napakabilis talaga ng buhay. Yun bang mga batang pinababantayan sa'yo dati ay may bitbit na mga manika ngayon. Hindi mainit dito guys, pero hindi naman siya ganun kalamig. Kahit pa sabihin mong nasa bundok ito. Pero iwan lang sa madaling araw. At dahil masisipag ang mga kamag-anak namin dito ay meron ng mga nakahain na pagkain. Kanina pa pala nila inaabangan ang aming pagdating. Kaya nakaisang kambing na kami kaagad nung unang araw pa lang namin. Kinabukasan ay inihatid na namin aming tiyuhin sa kanyang huling hantungan. At dahil meron tayong gininto ang boses ay napasabak tayo sa pagkanta ng himnaryo. Dahil wala na ako nagawa nung bigyan na ako ng kopya na aking tiyahin. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung tono ng kanta kaya nakikisabay na lang ako sa mga marurunong. Kaya halos hindi na marinig ang boses ko diyan. Napakabilis talaga ng buhay. Yun bang parang kahapon lang napakalakas mo? Ang dami mong mga gustong gawin, ang dami mong mga pangarap, mga plano na pinag-aandaan. Yun bang pilit na nating tinatanaw yung ating mga goals sa ating mga isipan? At dahil gusto natin ito makamit kagad, ay nakakalimutan na natin ating mga sarili. Nakalimutan natin na kailangan nating alagaan ating mga katawan. Hindi natin namamalayan na darating ang araw ay manghihina rin tayo. Totoong walang mananatili sa mundong ito. Pero kung gusto nating umaba ang buhay, kailangan nating alagaan ating mga sarili. Sa mga makina nga na ginagamit natin, ay kailangan natin ng maintenance para magamit ito na matagal. At kapag inabuso mo, ay masisira ito agad. Ako, sa totoo lang, gusto ko makasama ang asawa at mga anak ko sa mahabang panahon. Gusto kong ako magkwento sa kanila kung anong buhay bago pa sila dumating. At bago pa man tayo lubugan ng araw, ay dapat nakagawa tayo ng mga magagandang alaala na siya ikukwento ng mga ibang tao. Kagaya ng tiyuhin kong ito. Noong ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo, isa siya sa mga sumusuporta sa akin. At tuwing dumadalo kami dito sa Ilocos, palagi may mga isda sa hapag dahil sa kanya. Sa tiing kaisisilang, ikaw ko amin paikawa, kaawatan doon anak kita. Kapsa silaya, bitagtukin na, uray awan kang anak kita. Di pamilyang
susuti maliliwa. Una sintay dagiti ulwa, labing ikikirulan maysa, takas sa bibyan ito'y daga, sundan natin pagulog na. Hanyang ako, Wakan sana, kapsatiin ka isisina, ikaw ko amin maikara, taawat kanton anak kita, kapsasilaya ditagtukin na, uray awan kanton anak kita. Ipanilangan na ulila, Diyos isuti maliliwa. Una sintay dagiti ulwa, labing ikikirulan maysa, takas sa bibyan ito'y daga, sundan natin pagulog na. hanyang ako, Wakan sana, kapsatiin ka isisina, ikaw ko amin maikara, taawat kanton anak kita, kapsasilaya ditagtukin na, uray awan kanton anak kita. Ipanilangan na ulila, Diyos isuti maliliwa. Una sintay dagiti ulwa, labing ikikirulan maysa, takas sa bibyan ito'y daga, sundan natin pagulog na. hanyang ako, Wakan sana, kapsatiin ka isisina, ikaw ko amin maikara, taawat kanton anak kita, kapsasilaya ditagtukin na, uray awan kanton anak kita. Ipanilangan na ulila, Diyos isuti maliliwa. Una sintay dagiti ulwa, labing ikikirulan maysa. Ni dati nabubuong kita ako. Kantos. Palagi nating tatandaan, ang buhay natin dito sa mundo ay isang paglakbay lang. Pagkatapos nito, ay meron pa tayong ibang pupuntahan. Isang pangako ng Diyos na pinakaasam-asam, na habang nandito ka sa mundong ibabaw, ay dapat mo itong paghandaan. Kaya huwag tayong matakot sa kamatayan, dahil ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong upload na video.